Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Finalizing Japanese destroyers, papunta na sa Pilipinas? Naval power game changer sa West Philippine Sea. Sa loob ng maraming dekada, halos imposible ito. Japan, hindi nag-e-export ng warships. Pero ngayon, may isang balitang pwedeng magbago ng lahat. Mga Japanese destroyer, posibleng mapunta sa Pilipinas. Kung mangyari ito, hindi lang ito upgrade. Ito ay pagbabago ng kapangyarihan sa karagatan. Nitong nakaraang Abril 28, isang malaking ulat ang lumabas mula sa Kyodo News. Ayon sa report, final stage na ang usapan ng Japan at Pilipinas para sa isang bagong defense consultation framework. Ang layunin, payagan ang paglipat ng used Japanese destroyers mula sa Japan Maritime Self-Defense Force papunta sa Philippine Navy. Wow, isang napakagandang balita ito. Target na pormalisahin sa Mayo 5 Defense Ministers Meeting. Kapag natuloy ito, isang historical shift ang mangyayari. Hindi basta-basta ito. Sa loob ng maraming taon, mahigpit ang Japan sa pag-export ng armas dahil sa kanilang pacifist constitution. Pero ngayon, unti-unti na nilang binubuksan ang pinto, lalo na sa mga bansang pinagkakatiwalaan. At isa sa mga iyon, Pilipinas. Dahil sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kailangan na ng mas malakas na depensa. Alam naman natin na hanggang ngayon ay ayaw pa rin paawat ng China sa panggugulo sa ating mga mangingisda sa WPS. At nitong nakaraan lang na balitang umaalma na naman ang mga ito sa ginagawang balikatan exercises malapit sa lugar. Tulad ng nakaraang video ay nabanggit natin na ang Abukuma ay hindi ito ordinaryong barko. Ang destroyer ay multi-role warship at pang high-intensity combat kahit pa may kalumaan na ito. Kayang gawin ng anti-air warfare, depensa laban sa missiles at aircraft, anti-submarine warfare, long-range strike capability at advanced radar systems. Sa madaling salita, isa itong lumulutang na command center. Hindi lang ito pangbantay, panglaban ito sa totoong digmaan. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo, sinasabi ng analysts na posibleng manggaling ito sa Abukuma-class escort destroyers o kaya naman sa Asagiri-class destroyers. Oo, hindi na brand new, pero huwag maliitin. Maintained ito sa napakataas na standard ng Japan kaya fully capable pa rin sa modern warfare. Hindi lang ito tungkol sa hardware, ito ay tungkol sa alyansa. Lumalim na ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa defense. Katulad ng joint exercises, training programs at maritime cooperation. Kasama pa ang suporta ng United States, kaya nabubuo ang isang multi-layered defense network. Kaya ang resulta, mas balanced na power sa Indo-Pacific at mas handa ang Pilipinas sa anumang banta. Pero hindi ito basta kuha lang ng barko. May mga hamon gaya ng training para sa mga Filipino crew, maintenance ng complex systems, upgrade ng naval bases at gastos sa fuel at spare parts. Kaya ng Pilipinas yan, mayaman naman tayo eh. Diba nga bilyon-bilyon ang nakulimbat ng mga crocs. Seryosohin na lang kasi ang mga proyekto na pakikinabangan ng buong sambayanan. Dahil kahit libre ang barko, ang pagpapatakbo nito ay mahal. Pero kapalit, isang malaking leap sa naval capability. Isipin mo ito. May fleet ka na kayang depensahan ang buong task group. May radar ka na kayang makita ang banta mula sa malayo. May armas ka na kayang sumagot sa anumang aggression. Hindi ka na lang nagtatanggol. Nagdudulot ka na ng deterrence. Iyak na naman ang China nito. This move reflects deepening security ties under frameworks like the Reciprocal Access Agreement, RAA, and growing cooperation in maritime security. For Japan, it reinforces its role as a key Indo-Pacific security partner. For the Philippines, it accelerates naval modernization at a fraction of the cost and timeline of new-build warships. If finalized, this could become one of the most significant naval capability upgrades in Philippine history, bringing the Navy closer to a credible deterrent force in contested waters. Habang papalapit ang Mayo 5 meeting, isang tanong ang bumabalot sa lahat. Ano ang masasabi mo dito, katropa? Tuluyan na bang papasok ang Japanese destroyers sa Pilipinas? Kung oo, ito na ang simula ng bagong lakas ng Philippine Navy. At malamang sa malamang ay magkukunot noon na naman si Xi Jinping kapag mabalitaan na ang pag-finalize ng Japan at Philippines sa planong ito. Sabay-sabay nating aabangan ang progress sa usaping ito. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters, sa lahat ng old and new subscribers.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at suporta. Kita-kits po tayo sa susunod pa nating mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.